masaktan ang aming pananampalataya. Alisin niyo na, Panginoon, ang dati namin pag-uugali itong nakalipas na taong. Ngunit sa bagong taong ito, Panginoon, ay maging hamon ito sa mga kasama namin sa iglesia ito. Na maging hamon sa mga baguhan na dati kami mga matatagal na kakitaan naman kami ng kasigahan at kasigasigan ng tunay na paglilingkod sa inyo. Ma'am, maraming salamat at muli din namin matataas sa inyo si Pastor Boy kung paano mo siya ginamit kaninang umaga sa Sunday School. Muli mo siyang gamitin sa amin sa inyong mensahe at bigyan niyo kami, Panginoon, ng kapayapaan at kapanatagan sa pagkikinig ng iyong salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ito pang aming samot talagang sa pangalan ni Jesus. Bago tayo gumapos sa salita ng Panginoon, tawagin natin si Pastor Boy sa hymn number 27. O worship the King. Ay po yung mga sa Panginoon. Ay po yung tumayo pag inawit natin o worship the King. Sampahin natin ang halik. Nakakatawa po at nakakatuwang tignan ng bawat isa sa inyo ng iglesia. Noong magka-brown out tayo kanina, wala man lang isang kumilos, wala man lang isang nabigla o nagitla, wala man lang conscious sa bagay na yun. Yan po isang biyaya ng Diyos na attitude pagdating sa worship. Wala talagang hadlang at walang mga anumang hindrances. At ngayon po ay atin pong itatalaga bilang
diakono, ang dalawang kapatid natin, si Eduardo Cassia, junior din ba ito? Kasi yung kanyang tatay, yung kilala ko yun, Eddie rin. Si Ed. At ngayon din itong si Francisco de la Torre, junior din. So isang magandang pagkakataon ito. Hindi naman mga junior elders ito, no? Kundi mga talaga mga deacons. Na bago lahat tayo muna ay lumapit sa Panginoon, tayo muna namin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kagalakang kaloob niyo sa iglesia nito, na kung paano, Lord, kayo po ang pinararangalan, kayo po sinasabi. Dalangin po namin na patuloy niyo pong bigyan kami ng unawa ng liwanag ng kaunuan ng mga salita ninyo, buhat at gawa po ng banal na Espiritu na sumasama. Nawa, mabigyan ka ng kapurihan sa mensaheng ito hanggang sa pag-ordain ng dalawang deacons ng Iglesia. Maraming salamat po. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang Diyos ang nagbibigay ng pattern sa kanyang Iglesia. Pattern, ibig sabihin ni kulmahan o huwaran. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga huwaran sa loob ng Iglesia. Dahil sila ay magiging huwaran sa pagsamba at pamamahala ng isang lokal na iglesia. At ayon sa Hebreo 8:5, ganito po ang pagkakasabi. Hebrews chapter 8 verse 5, ganito po ang pagkakasabi ng banal na salita. Sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo, sapagkat si Moses ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwaran ipinakita sa iyo sa bundok. Ang sabi po sa banal na kasulatan, tayong lahat, hindi lamang ang deacons at ang pastor, ay naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sanktuaryo. Kung tawagin niya, now and not yet. Wala pa tayo sa langit, pero yung ugali at pamumuhay sa langit ay nangyayari na sa atin dito sa lupa. Wala pa tayo sa ganap na kaligtasan, sapagkat ang ganap na kaligtasan ay nasa langit, pero nararanasan natin ang kaligtasan ngayon pa lamang. Kaya kung tawagin niya, now and not yet. At ang Panginoon ang siyang naglalagay ng mga huwaran sa iglesia pagdating sa pananambahan at pamamahala. Nakakalugod, tignan o makita na ang hangarin ng iglesia ay maging biblically organized at gawin ang mga biblical things in a biblical ways. Yan po ay iglesia. Hindi po tayo gumagawa ng mga bagay sa loob na sangayon lang sa gusto ng pastor o ano man ang damdamin ng bawat isa, kundi ginagawa natin ito ang mga biblical things in a biblical ways. Ito ay nakakalugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Now, mayroon tayong ino-ordain bilang mga lingkod sa iglesia. Isa rito ang elder at ang mga diaconate. Now, ang pag-ordain natin sa elders, ito yung pinakamabigat na trabaho at panahon sa buhay ng mga iglesia. Sapagkat, ang pagtalaga nila ng isang elders ay maaari itong sa ikabubuo ng iglesia o sa ikababagsak. Ay nakasalalay ito, mabigat itong tungkulin ng isang iglesia. At gayon din naman sa diakono. Nagtatalaga tayo o in-order natin ang diakono para sa ikaayos at maaari din sa ikawawasak ng iglesia. Kaya napakaseryosong bagay dito. Kaya ang Diyos ay nagbigay sa atin ng qualifications, both elders and deacons, sa 1 Timothy chapter 8, verse 13, sa deacons. Verse 1 and 2, 7 sa mga elders. At itong qualification, paano itinaga
ang elders and deacons. Now, ngayong umaga, ang ating itatalaga ay ang mga deacons ng iglesia. Kaya sa umagang ito, nais ko magbigay ng payo sa apat na bahagi. Unahin kong magpayo sa mga anak ng deacons na alam kong maliit pa yung mga anak. Kasi silang pa lamang anak ng deacon natin isa-isa, binata naman. Pero ito'y apply din sa lahat ng mga parents dito sa iglesia. So, nais kong kausapin ang mga anak. Particularly sa mga deacons kung mayroon na. At ikalawa, magpapayag na ako tungkol sa asawa ng diakono. At the same time, sa asawa ng elder at asawa ng bawat membro. At ikatlo, nais kong magbigay payo sa congregation, sa kapulungan. At panghuli, ang payo para sa elder o pastor. So, yun pong ating gagawin ngayon sa mensaheng ito. Una, ang payo ko para sa mga anak ng diakono ngayong umaga. Mga anak, bagamat maliit pa yung anak ito, wala pang ang iba, pero kayo mga anak, kailangan kayo ng inyong ama. Inasum ko na mayroon ng malalaking anak ang natikot dito. Kaya mga anak, kayo ay kinakailangan at ang ama ninyo ay nangangailangan ng inyong tulong. Na paano nyo ito mabibigay? Paano nyo magagawa ang pagtulong sa inyong ama as deacon? Unang-una, mga anak, maging masunurin. Be obedient. Sa dalawang paraan. Una, sa Diyos. At ikalawa, sa inyong ama. Now, Acts chapter 5, verse 29, ito yung pangyayari na kung saan sina Pedro at mga kasamang mga apostol o alagad ay nangaral at pinagbawalan sila ng mga Pharisees, mga Pariseo, na tumigil na sila sa pangangaral. Pero pinapakita rito ang kanilang submission and obedience sa Diyos, kaya na ginagawa ang kanilang paglilingkod na ito. Ang sabi nila, sa verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Yung po ang unang prinsipyo sa mga anak, ng inyong pagsunod, pagiging obedient ninyo, bilang tulong sa inyong ama na deacons o ama ninyong nandito sa iglesia, unang-unang sundin ninyo ang amang nasa langit. Yun ang unang-una. Malaking tulong yan. Sa aking mga anak, kung hindi ako sinusunod ng aking mga anak dahil iba yung takbo ng isip nila, nakakahiya yun para sa akin. One time, sinabihan ko talaga yung aking big boy. Dahil hindi siya makakadalo ng prayer meeting dahil sa hectic na schedule niya sa trabaho. Isa siyang military, natuturo siya sa school, at kailangan talaga yung presence niya at ay siyang pakawalan. Umatid siya minsan, na-memo siya, at tatanggalin siya. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi mo magawa na gampanan ng iyong katungkulan sa iglesia, lalo kung Sunday, kung hindi ka attend, worship yan, utos ng Panginoon yan, dapat una mong sundin ng Panginoon. Mag-resign ka na lang sa pagka-miyembro. Sinabi ko talaga yan, mag-resign ka. Kasi magiging kahiyan sa akin yan, na anak ko mismo, hindi sumusunod sa Diyos. Hindi siya umimig. Kung ayaw mo mag-resign na, dahil gusto mong manatili ang miyembro, ako mag-resign. Ako mag-resign. Tumahimik siya. Yan ang Panginoon, nandiyan siya. Magagawa pala eh. Magagawa naman. Bakit? Dahil ba sa aking utos? Hindi. Number one sa Diyos. Dahil utos ng Panginoon na mga anak, sundin ninyo ang ama ninyo sa langit. Then secondly, Ephesians chapter 6 verse 1. Sundin ng mga anak ang kanilang ama. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Bakit matuwid? Dahil utos ng Diyos
na ang mga anak ay sumunod sa kanilang mga magulang o sa ama. Kung hindi nyo sinusunod, hindi nyo ginagalang inyong ama, ang inyong nanay dahil masama ugali, bungangela, hindi nyo nilalabag ang inyong parents. Actually, you are disobeying God na siya nagbigay noong utos na yon. Hindi sinabi ng Panginoon na sundin nyo lamang inyong ama kung sila ay Kristiyano o kung sila ay mababae. Hindi sinabi. Kundi, ano man ang kanilang kalagayan, children must obey their parents. Sapagat ito ay matuwid. Ito matuwid. So, yun ang unang-unang sinasabi ng payo buhat sa banal na kasulatan ng mga anak ay dapat maging obedient to God their Father and to your physical mother. Dahil kung kayo ay magiging masuway sa Diyos at maging sa inyong ama, ano po mangyayari? Ito ang makaka-disqualify ng iyong ama as a deacon. Ito ang makapagpapaalis sa kanila. Tanong kanina, kung di namin magustuhan o nagkamali kami ng pagpili ng diakono, pwede ba namin tanggalin? Anong gagawin namin pala? Ang sagot ko, wala. Sa ating sarili. Pero kung siya'y lumalabag na o maging kanyang pamilya ay hindi naging karapat-dapat dahil ang sabi kanina, kailangan napapangasiwaan niya ang kanyang pamilya, paano siya bibigyan ng katungkulan yan kung hindi mapapangasiwaan ang mga pamilya? Hindi sinabi, kailangan mga anak maging Kristiyano. No. Pamamahalaan. Masusundin. Hindi mga rebelde. Makakapag-disqualify yan. Yan ang mga factors na maaring dalihin sa iglesia na itong deacon ito, hindi na kaya pangalagaan yung asawa niya, yung anak niya, ng buong sambayan niya. So makakasira ito sa impluensya ng inyong ama. Na ito hindi tumutukoy lamang sa deacons, maging sa mga pastor, sapagkat pareho ang kanilang qualification. Maraming pastor ang naibababa sa pastorate dahil misbehavior ng kanilang mga anak. Maraming. Nakakahiya kasi ang mga PK, yung pa ang mga pasaway sa iglesia. Ano yan? Nung nagaling tayo sa Pentecostal Charismatic, number 1 pasaway sa loob ng iglesia, mga anak ng pastor. Mga, ang tawag yan? Mga pastor's kid. Mga pastor's kid. At hindi lamang ito magiging kasiraan ng isang ama, ito rin ay isang hadlang sa gawain ng Panginoon. Hadlang talaga kapag ang mga anak ay disobedient to God and to His or their parents. Kaya ang dapat gawin, maging masunurin ang mga anak. Secondly, kailangan maging encouragement kayo sa inyong magulang. Nakapagbibigay palakas ng loob, nakapagbibigay ng kagalakan, kalakasan, encouragement, nakapagpapatayo sa kayo sa talumpayan ng inyong mga magulang. Ipakita ninyo bilang anak na talagang appreciated ninyo ang katungkulan ng inyong ama. Nagpapasalamat kayo, humingi kayo ng salamat sa Diyos at sa inyong ama. Very proud kayo, not hindi sa bagay na proud na makasalanang pride, kundi natutuwa kayo. So, ipakita nyo ang inyong appreciation sa inyong tatay. At hindi lang nyo ang appreciation, kundi pagmamalasakit. Pagmalasakitan ninyo ang inyong ama sa magitan ng love, ipakita ninyo. Alam nyo, yung mga anak ko, alam nila pag may problema ko, bigat, kami mag-asawa. Pero itong anak ko, panganay, 38 years old na. Pero pagka dumating yan, alam niyang medyo, nakakabasa naman yung anak natin kung nasa kondisyon tayo. Bigla akong yayakapin, halikan na. Wow! Lagpot mga espiritus ka daw. Talagang nagtatarsikan yung mga yung mga tinig-tinig dyan. Parang kaya ko nang harapin mo na yung buhay. Dahil pa kay alis yung mga anak namin na trabaho na, yayakin mo na sa amin yan, nakaligan kami. Napakasarap po. Children, encourage your
Parents, magkaroon kayo ng concern. Pagdaman ninyo ang inyong love. At higit sa lahat, pangunawa. Unawain ninyo ang inyong ama. Hindi lang kayo tinitignan. Tinitignan niya rin ang inyong magiging buhay. At hindi lang inyong buhay, kundi ang buhay ng iglesia, ang buhay ng mga kapwa, mga kapatid. At dahil dyan, unawain ninyo na itong mga magulang niyo, uunahin nila ang Lord kaysa inyo. Yun talaga ang tutong buhay. Lalong pastor at deacons. The Lord first. Secondly, kayo. Una talaga ang Panginoon. Pero hindi naman mahulugan na ako'y maglilingkod sa Panginoon. Bahala kayo dyan. May pera dyan, kumain kayo. Ang buhay ko'y paglilingkod sa Panginoon. Yan ay korban. Sabi sa Bible. Yan ay isang kayabangan na kaya niyang itsong ang kanyang buhay sa ministeryo, pero pinababayaan yung anak na gutom, wala nang makain. Hindi tama. Ang ibig sabihin, unahin niya munang bigyan ng karangalan ng Diyos, pero gagawin niya naman ang buong pagmamahal niya bilang ama sa kanyang mga anak. Yung lang, yung pag-ibig ng isang lingkod sa Diyos, yan ang pinakamataas. Less na lang yung sa pamilya, pero hindi na hanggang hindi love. More than ang Panginoon. Yan ang ating chief end, di ba? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So, kailangan nyo ng pangunawa. Minsan, nauna talagang Panginoon. Pero hindi na hanggang pinababayaan kayo. Then, thirdly, ang ipapaalala natin sa inyo bilang mga anak o mga babala. Kayo mga anak, kahit tayo mga Kristiyano, mayroon tayong mga magulang. Tayo ay tulad ng isda. Sino sa inyo rito hindi pa nakita ng isda? Yung sa aquarium. Tingnan yung isda sa aquarium. Di ba lahat ng tao napapatingin? Tinitignan nila. Wow, ganda. Sabi niya pangit ganyan eh. Tignan mo yung goldfish na yan. Hindi naman mukhang ano yun eh. Mukhang isda eh. Mukhang tuta. Di ba yung mga goldfish? Mukhang tuta. Now, ang paalala ko sa inyo, bilang anak ng deacon o anak ng pastor, maraming humahanga sa inyo. Pero maraming maninira sa inyo. Marami ang magsasalita sa inyo ng talikuran. Para kayong aquarium na pinapanood. Pero tanda natin, ang magkaroon ng isang ama na naglilingkod sa Diyos, ito'y isang napakabigat na pagpapala kaysa sa bigat ng mga paninintas ng tao. Mas mabigat ang blessings nung kayo'y magkaroon ng isang ama na lingkod ng Diyos kaysa sa bigat noong problemang pamimintas na iyong natatanggap. Hindi matutumbasan ang pagpapalo. Lahat ng tao ay mayroong kapintasan kahit ang mga diyakon. So yung mga anak, yun ang payo sa inyo. Ngayon naman, punta tayo sa payo sa mga asawa. Asawa ng diakono, at same time, asawa din ng pastor at mga miyembro. Itong unang payo sa inyong mga asawa. Ang asawa ng diakono o ng pastor, walang otoridad sa iglesia. Walang otoridad sa iglesia. Kaya may hirap talaga ang babae ang may authority sa iglesia. Hindi yan ang pattern, design ng God. An elder must be one wife. Hindi sinabing, an elder should be one husband. One wife. Walang otoridad ang asawa. Pero, makapagbibigay ng mga positibong impluensya ang mga misis. Deacon at ng elder.
Saan? Positive na influence. Natural sa kanyang mister, unang-una. Ikalawa, sa kanyang mga anak. At ganoon din sa asawa ng elders. O sa bawat asawa ng mga members sa kongregasyon. Now, alam natin ang kasabihan, kadalasang nagiging katitisuran sa isang iglesia ang asawa ng pastor. O hindi man ang mga anak ng pastor. Kasi dominating masyado yung mga misis. Kahit sa Kristyanismo, sa ating sarili, membro lang tayo, masyadong nagdudumina ang inyong misis at na-under na ngayon si Mr. Hindi magandang huwaran niya. Hindi magandang example yan sa loob ng buhay Kristyan. Kaya ang mahinang halimbawa ng isang misis ay makakasira ng impluensya ng inyong mister. Nakakahina talaga. Hindi na naman sa deacons at pastor ito, maging sa mga miyembro. Kung makita ninyo ang inyong mister o makita ng ibang tao yung mister na ang kanyang failure na kaganyan at hindi pansado. Sino ang agad nasa isip nyo? Si mister, di ba naman dyan? O nakita nyo ang baro ay kusot-kusot. Sa tingin nyo, sino ang nakikita ng mga tao? Asawa. Bad example. Nakakasira sa reputasyon ng mister. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians na ang mga asawa ay korona ng mga mister. Amen. Corona. Kaya nga ang isang mister, nagtatagumpay lamang kapag matibay ang kanyang asawa. Submissive. Nagmamahal sa Diyos. Kaya ang mahinang example ng isang misis nakakasira sa influensya ng kanyang mister. Ang mga misis ay maaaring makapagpapatibay sa kanya o makapagwawasak sa kanya. Kaya na sa history ng buong daigdig, kapag may nakita kayong isang dakilang lalaki tumatayo sa mundo, in politics, in religion, tumatayo silang dakila because sa isang dakilang babae na sa hikuran niya. Nakasalalay palagi sa misis. Like for example, si Martin Luther, punong-puno siya, discouraged siya, very low ang spirit niya at time. Wala siyang ginawa kundi umiyak, nakahiga, tingin sa ceiling. Wala siyang pag-asa. Grabe ang persecution niya eh. Papatayin siya ng Roman Catholic, di ba? Bumaba yung kanyang misis. Tinignan siya. Na lumong-lumo talaga. Ang ginawa ni misis, umakyat sa bahay, nagsuot ng bagong itim. Nagtuksa siya. At pumunta roon sa asawa kay Martin Luther, sabi, tumayo si Martin Luther. Sino namatay? Sino namatay? Sabi niya, hindi ba namatay ang Diyos? Hindi ba mamatay ang Diyos? Eh bakit ka naglulusa dyan? Bakit nagwawanan ka dyan? Akala mo si patay kayo, dinamayan kita. See, yun ang nakapag-uplift ng spiritual condition ni Martin Luther para harapin ang persecutions ng buong Roma sa kanya. Kung mayroong isang mighty man, mayroong mighty woman behind sa isang lalaking tumatayo sa Panginoon. Tingnan ang sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 11. 1 Timothy chapter 3 verse 11. Gayon din naman, ang mga babae ay dapat na maging kagalang-galang. Hindi mapanirang uri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Tingnan niyo na lamang ang konteksto rito. Qualifications ng deacons ang tinatalakay rito sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 11, pero isinama yung kanilang mga misis. Sabi nila,
Hindi yan, misis, kundi mga diakonisa yan. No, wala sinabi dyan kasi kasunod, verse 12, ang isang diakono dapat may asawang babae, isa. Hindi sinabing ang diakones ay may asawang lalaki, isa. No, hindi, pwede. Tama ang pagkakasabi dyan. Kaya nga, kapag nais mong makita isang tao, isang lingkod na Diyos ang tumatayong matatag, na talaga namang may kagalakan siyang harapin, ano mang problema, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil mayroong isang babaeng sumusuporta sa kanya. So, ang asawa ng diakono, handang kumasan ng bigat na pinapasan ng kanyang mister. Lagi siyang kasama ng kanyang asawa na umiiyak, na lumuluha, nagtsatsaga at nagtitiis sa problema ng iglesia. Hindi siya yung daluyan ng paninira. Mapagpigil ang misis. Sa akin lang, aminin ko mga kapatid, ilang beses na akong tumatakas sa gawain. Ilang beses na akong tumakbo. Yung mga, ngayon na wala na ibang church sa Leyte, dati 4 yan na grupo. Bakit nakapagtayo ng 4 na kongregasyon doon at ang natira ngayon, isa na lang, yung sa Inupakan? Bakit? Dahil yung buwan na aking pagtakas. Bigat na bigat na ako rito eh. Mama, malas tayo. Hindi niya alam na tumatakas na ako. Pero pagdating doon, mabigat pang responsibility naman ang hinaharap. Kaya mas mabigat pang bakit kami ng bundok, ratating kami ng Almalay doon. Pero kung hindi dahil sa kanya, sa misis ko, natin ko tinataas misis ko, kung ginagampanan lamang niyang katungkulan bilang asawa ng elder, lagi niya sinasabi sa akin, alalahanin pa pa, sino ka noon? Grabe yung ugali mo. At anong kalagay mo? Patay ka na, pero tinayo ka ng Panginoon. O anong, atas ka ba? O nga, sige. Totoo. Ito mga nangyari ngayon. Talagang down at down ako. Pero sabi, hindi na. Tinawag ka ng Diyos. Hindi kinilagay na sa iyo sarili. Tumayo ka. Kaya nga, sa bawat mayroong tumatayong lalaki, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil may isang babae na tumatayo sa kanyang buhay. Pero paalala ko lang sa inyo, mga misis, nasa aquarium din kayo. Marami ring humahanga, maraming naninira, maraming magsasalita ng masama sa inyo. Pero tandaan ninyo, yung bigat ng pagpapala ng pagiging misis na isang tao ng Diyos ay hindi mababawasan ang bigat nito doon sa mga paninira ng kapwa-tao. So, yun ang paalala sa mga misis at sa mga kabataan. Ngayon, dumako tayo sa pangatlo. Paalala naman para sa kongregasyon. Kayo. Katulad kayo na may tanong, paano yung deacons na wala rito? Diba? Ang sagot doon, kayo ang pumili. Kayo ang nag-aproba. So alam niyo kung ano yung nature ng trabaho. Maaaring hindi ikaw pumili, maaaring hindi mo gusto yun, iba yung gusto mo, pero itong napagkaisahan ng iglesia, hindi mo maaaring sabihin, ay hindi ako pumili na. No? Isa lang ang katawan. Kung anong naramdaman ng palitingan, tama lang mong katawan. Dahil yan ay tinalaga ng iglesia na mas nakakarami ka sa iyo, maaaring mayroon kang diferensya sa kanya, pero aprobado sa marami. At ang approbation naman ng deacon nito ay buong iglesia, pag-pray. At tulungan mo, o ano man yung mga disgusto mo sa kanya, try to build it up. Amen. I-build mo sa iyong sarili na kailangan mahalin ko ito, tulungan suportahan ko ito. Kasi iglesia, kongregasyon, bigyan nyo ng pagkakataon na makagawa ang mga bagong deacon ninyo ng kanilang bagong trabaho. Bigla yan. Sabi mo na isa, apas na ako. Hindi pa
pa nga humakpang, atas na. Alalahanin nyo, members, church, makakagawa sila ng kamalian, makakagawa sila ng palpak. Huwag nyo asahang perfect ang kanilang gagawin sa una. Pero, bigyan nyo sila ng pagkakataon. Kailangan nilang matuto na gumawa sa isa't isa, kapwa deacon, at gumawa kasama ng elder. Kailangan nila ang inyong suporta. Sa kabila ng mga leader na ito, may suporta ang iglesia. Huwag silang lumpuhin. Gaya ng sinabi ni Marie kanina, na mayroong delegation. Paano kung sasabihin ng mga miyembro na, siyang hindi ko ikaw ang trabaho niyan, basta ako, dito na ako. Hindi pwede. Kaya nga, mayroong delegation, kailangan kumuha yung mga deacons ng makakatulong nila na alam nilang gifted ito. Huwag silang lumpuhin ng ng masasamang asal. Sa simula pa lamang ng kanilang bagong gawain, hindi naman ako may gusto yan. Sila lang may gusto eh. Kapag ng kalingingan, ipanalangin. Alam niyo, habang pinapanalangin ninyo ang isang tao, na Lord, pagpalain mo siya, the more naman na-develop ang love mo sa kanya. And the more you pray, the more love talagang lumalabas sa buhay mo. Then you can appreciate talaga ano man ang kanyang kakulangan, ano man ang kanyang katungkulan. Love covers many sins. Diba? So, huwag silang limpuhin. But instead, encourage them. Palakasin ninyo siya. Sabihin mo na, nasa likuran mo kami. Hindi ka nag-iisa, Dikon. Nasa likuran mo. Sabi ng Dikon, sige, maglinis tayo ng church. Nandito kami, pastor, may mga gawain kami. Yun ang problema doon sa amin eh. Minsan eh, si Deacon lang talaga nag-iisa. Kaya sabi ni Deacon Rolly, pastor, pwede ba akong tulungan dito? O gawin, sige, magbuo tayo ng committee. Committee sa maintenance, beautification ng ating church. Sige, grupo-grupo. Mayroon kaming 4 na grupo. Every Saturday sila yung naglilinis. But hindi naman problema talaga yan eh. Kailangan talaga, very creative din talaga yung mga deacons. Ano ba ang magpapaganda sa iglesia at pagsasayos? Encourage them. Alam niyo si Pedro na ang pinaka-taong failure sa mga apostol. Right? Dininay niya ang Panginoon 3 times. Dininay niya. Pero noong sa Pentecostes, ano nangyari? Sila ay tinawag na mga lasing, alas 9 ng umaga. Tumayo si Pedro. Kung babasahin niyo sa Acts chapter 1, tumayo si Pedro. At nasa likuran niya ang 11. Nakadepende yung 11 sa kanya. Kaya sumusuporta sila sa ministeryo ni Pedro, sumusuporta sila sa mga sinasabi ni Pedro. Kaya naman si Pedro talagang tumatak. Hindi nila iniisip nung nakaraan. Alam nilang tinawag siya ng Panginoon. Yun ang ating basis. Bagamat mayroong kakulangan ng mga deacons o mga pastor, elder, tanda natin, yun ang sa puso na tinawag sila ng Panginoon. Hindi sila tinawag na perfecto, kundi tinawag sila para manguna sa mga katungkulan. So ipahayag ninyo ang inyong katuwaan sa kanilang pagtanggap sa gawain. Natutuwa kayo. Alam nyo, tingnan nyo, kahit yung deacons, pag dati nga, kahit saan kayo pumunta, makilala ng mga iglesia na deacon siya, anong sasabihin ng mga tao doon? Mga iglesia, mga miyembro ng ibang iglesia, alam nila kasi kung anong katungkulan sa deacon. Kaya, hi deacon! Hi deacon John! Hi deacon Bongbong! Natutuwa sila. Kasi, binigyan ang iglesyang ito ng gift from the Lord. Katuwaan talaga ang isang kaloob. At sinasabi naman, sa 1 Timothy,
na ang mga kalalakihan, kailangan ng desire, kailangan nilang desire para sila ay malagay sa ganitong kalagayan. Kailangan talaga may desire. Hindi na ba sa ito hulog ng langit? Kailan nakikita rin talaga. So, panghuli, para sa mga elder, sa pastor. Payo sa mga pastor. Unang-una, gaya na sinabi sa banal na kasulatan, 1 Peter chapter 5 verse 1. 1 Peter chapter 5 verse 1. Ang sabi dito ni Apostol Pedro sa mga kapwa apostol o pastor, ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kalulatiang ihahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Di ba parang hindi kundi? Pero kaibahan dito, maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa palitan o hindi pagiging Panginoon. Hindi lording to the congregation. Ang pastor, elder, hindi yung boss. Yan ay servant. Pero may authority mula sa banal na kasulatan. So dapat lang din talaga sundin. Pero hindi dapat nagpapapanginoon sa isang iglesia. So ang pastor, para sa kanyang mga lingkod o sa mga deacons, unang-una, dapat mag-set ng right example sa salita, sa asal, sa pananamit, sa ugali. Alam niyo kasi kung anong kilos, ugali ng isang leader, ng isang elder, lumalabas yan sa mga membro eh. Lumalabas talaga. Kaya dapat nakikitaan sa salita. Salita niya, may authority, pero may love, may compassion. Sa asal, may pagkakamali, pero handang humingi ng apology. Handang magpatuwid, kahit na pastor. Sa pananamit, hindi siya nagpapakita ng kanyang ayos na ang gupitin, ang ganoong kalburitos. Ay, pastor, hindi dapat, di ba? Dapat grooming. Tapos hindi yung mga buhag-hag yung mga pagod ng daliri na. Yeah? Pati sa parliament, sa church. Minsan, may mga atin sa prayer meeting ng short pants. Well, sa mga babae, acceptable yun kasi sa mga babae, pwede mag-short hanggang dito, di ba? Pero hindi pa rin. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, dapat ang mga babaehan hindi mga mahanay sa pananamit. Dapat talagang galang-galang, modest. Sabi ko sa kanila, alam nyo, kung makita nyo ako naka-short pants, mag-short pants din kayo. Kung nakikita nyo ako naka-rubber shoes sa prayer meeting, mag-rubber shoes kayo. Pero hindi ko sinasabing legalistically na bawal lang mag-rubber shoes. Kasi in nature ng trabaho, darating sila. Minsan naka-rubber shoes lang eh. Minsan naka-chinelas pa. Dahil may emergency ginawa, may prayer meeting, talagang puso na. Minsan, ano yan eh? Acceptable yun eh. Hindi legalistically na talaga, bawal yan! Masama yan! Hindi naman. Pero ang mag-set talaga ng example, good example, ay ang leader, ang pastor. Ganun din ang magiging buhay ng isang tito. So, set the right example. Then, secondly, expect difficulties. Bilang elder, ito yung nagsasalita rin sa akin, umasa ka ng talagang matinding hirap. Kahirapan talaga. Dahil tiyak may mga magrereklamo sa deacon. Kasi sa simula pa lang, hindi niya ginusto yun eh.
Pag hindi siya na-develop, hindi niya develop yung prayer life niya and love, lalabas talaga yung reklamo. At higit sa lahat, magkakaroon talaga ng difficulties when it comes to sin. Alam niyo, simula talaga ng gulo lang, problema sa church, mayroong kasalanan. Sasabihin na to, ako wala akong kasalanan ng pastor, siya may kasalanan, pero actually, behind that, mayroon talaga siyang kasalanan, kaya gano'n ang dinamdamin niya. Pati mga excuses natin, hindi maka-attend ng prayer meeting. Lalo pag Sunday, well, wala pong direktang utos talaga na prayer meeting ay talagang pinag-uutos yan. Pero mayroon example na ginagawa ng mga devoted Christian. Isa yan sa mga haligi ng isang Kristyanismo. Acts 2:42. Apostles' Doctrine, Fellowship, Lord's Supper, and Prayer Meeting. Hindi yun prayer na prayer meeting. 1 Timothy chapter 2 verse 8, ang sabi ni Pablo, nais kong kalalakihan na manalangin ng taasang kamay sa bawat lugar. Hindi sinabing sa bawat salita, kundi bawat lugar, bawat prayer meeting. Ginagawa talaga ng mga Kristiyano yan. Pero, yun nga lang, hindi tayo maging dogmatic naman dyan kasi nature din ang trabaho ng iba. Mayroong nature ng trabaho ng iba. Pero kung mga excuses lang, na hindi, walang dahilan, walang talagang excuse. Kaya nga, dating ang problema sa ganito. Darating ang mga problema. Lalo na pagdating sa mayroong reklamo sa isa't isa. So, pastor, elder, huwag pahintulutan sino mang miyembro na gumawa ng alitan sa paligid ninyo ng iyong pastor. Ano, pastor, siya, may sinasabi sa iyo, si Deacon, masarang tingin siya ni pastor kanina. Yan, yan naman. Tutuloy-tuloy. Alam mo naman, pagka nagbalita ka, ibang dating news kami na. Diba? Dito, sabi mo, ay, nag-buntis na pala si ano. Pagtawid, ba? Nanganak na si ano. Talaga? Oo. Anong anak? Lalaki. Ano nangyari? Medyo malnourished. Nagpito, alam nyo, nanganak si ganito, patay na. Alam mo yung tawid-tawid balita, di ba? Kaya yun ang nakakasira talaga. Kaya huwag hayaan, pastor, elder, o mga deacon. Huwag nyo hayaan may mga membro nagtatawid-tawid para pag-alitin ang dalawang grupong ito. Huwag hayaan. Pero, be as elder, pero kung nasasalita ang sarili ko, be long-suffering. Maging long-suffering, hindi na sa akin, kundi both. Elder and deacon be long-suffering to each other. Kailangan handa ka magtiis, handa ka unawa. Lalo na pagka dumarating talaga may time ng deacon at pastor, magkaiba ng opinion. Magkaiba ng opinion. Mayroong deacon na ihigit sarili niya. Nakakalimutan niya ang kanyang position. Hindi siya junior elder. Pero yun itong pastor naman, legalistic naman masyado. Kaya, different opinions. Hati ang iglesia. Alam niyo, pagka oras nagkahati, mayroong division between pastor and elder, ito magiging sanhi para magkaroon ng division of church. Kaya yun talagang ingatan palagi. So, ang magpapayo ko dyan, pastor at deacon, stick together. Magdayalungay sa Pasaanon, sa Bisaya pa. Ang hating elder and deacon ay magiging sanhi ng hating iglesia. Laging ilagay sa una ang kapakanan ng iglesia. Ano man ang diskusyon natin, iba itong opinion natin, unahin natin palagi, ito ba ay para sa edification ng church? 1 Corinthians chapter 12, chapter 13 and 14. Lahat doon, lahat ng gifts dito is for the edification of the church. Hindi para sa sarili. So dapat laging unahin ang kapakanan ng iglesia. Higit sa sarili, higit sa majority opinion, higit pa sa pamilya. Dapat lang, ganun ang gawin. At pagkatapos, bilang elder, encourage natin ang ating mga miyembro, ang ating mga ang iglesia to do good works. Gawin talaga ang mabuting bagay. Mamuhay sa
mabubuting bagay. Huwag maging Panginoon sa iglesia. So yun po yung payo para sa anak ng deacon, asawa ng deacon, kongregasyon ng deacon, at elder ng deacon. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, ngayong itatalaga natin ang bagong deacon, ngayon ay tatayo dito, ngayon ipag-pray natin at namin ni Pastor Tony, tulungan natin silang tumayo. Tulungan natin silang tumayo para sa iyo at ikaw para sa kanila. At sabihin mo sa kanila palagi, sa inyong asal, ugali, sumasang-ayon kayo sa malaking katungkulang kanilang papasanin ngayon. Kaya na sinabi kanina, ang tungkulin ng isang deacon ay kagalang-galang pero hindi pinagmamalaki. Malaki ang kanyang responsibilidad. At ipakita ninyo, mga kapatid, ipakita ninyo na hindi kayo nagkamali sa pagtalaga sa kanila. I-set aside natin ano yung mga differences natin. Ang ating tignan, kailangan ng iglesia ang mga diakono ito. Kaya ngayon, ang mga deacons, wala si Eduardo, si Francisco ang ating tatalaga. Dito ako sa Pastor Tony at si Brother Eduardo de la Torre. So, check ka na lang mo po, ano pang arrangement? Luhod? Okay. Wala si Brother Bubong, so mas maganda kung mayroong proxy muna. Ikaw na lang, basta. O sino bang pwedeng proxy natin? Nasa likod. Ay, ikaw na lang. Lagot ka. Alam ko, Brother Bubong, nakikinig ka. At nanonood ka ngayon. Pansamantala, ang tatayo sa iyo si Brother Jose sa mas daling ito. At napakinggan natin simula sa Sunday School ang qualifications at gawain ng mga diakono. At naniniwala tayong lahat na ito'y mga tinawag ng Diyos at pinili sa gawain ito. Sapagkat iglesia ang nag-aproba, iglesia ang tumawag sa kanila ayon sa salita ng Panginoon. Kaya ngayon, Brother Francisco, John, at si Brother Eduardo Bongbong ay itatangga ka namin in behalf sa buong iglesia at sa dalawang elder na narito. Kayo ikatalaga namin sa mabigat na gawain ito, ngunit isang mapagpapalang gawain. Nawa, tuparin ninyo ang inyong panunumpaan ngayon. Tuparin ninyo ang pagkakatawag sa inyo. Huwag niyong maliitin ang inyong katungkulan. Tinawag kayo ng Diyos para sa kapakanan ng iglesia. At sa sandaling ito, nais kong pangunahan tayo ng elder ng church nito sa Makati Sovereign Grace Bible Church, Pastor Tony. At itong paglay-hands natin, hindi ito sa Pentecostal na paglay-hands, no? Dahil sa Pentecostal, mayroon silang parang mystical belief na mayroon lumalabas na power dito na parang wala po. Kaya po tayo mag-lay-hands sa mga tao ito, nakikipag-identify tayo sa kanila, nakikipag-isa tayo sa kanila na sila'y ating kapatid, at higit sa lahat,
sila ay ating tinataas sa Panginoon bilang pagtanggap ng tawag ng Diyos sa kanila. Okay? Habang si Pastor Tony ang madalangin para sa kanilang pagtatalaga, ayon doon sa mga napag-aaral natin, ako naman ang siyang magdiling sa kanila. Sabay tayo, buong iglesia. Okay? Tayo po ay manalangin. O Ama namin nasa langit, kagalakan ng buong iglesia ang iyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga. Narito kami, may kapakumbabaang humaharap sa iyong dakilang presensya. Narito si Junjun, si Jose bilang proxy kay Bobong Panginoon na iyong tinawag sa katungkulang bilang diakono. Tanggapin nawa nila na may kagalakan, may katatagan ang pagkakatawag mo sa kanila. Tulungan mo silang gawin nila ang mga bagay na kanilang gampanin sa loob at labas ng iglesia na may kagalakan, ngunit may pagtitiwala na may biyaya ng pagkakaloob sa kanila. Kanilang napakinggan ang iyong mga turo mula sa iyong mga salita. Hindi ito madaling gawain, Panginoon. Mabigat, mahirap, subalit hindi sa sariling lakas nila ito magagampanan, kundi sa biyaya at kalakasan ng pagkakaloob po nito sa kanila. Ama, sa matuwid na daan at katwiran, kalooban ng iyong mga salita lamang, naway lakaran nila ang mga dapat nilang gawin at gampanin. At makita naman namin sa kanila, Panginoon, ang tunay na pagkakatawag mo sa kanilang pagkatao. Marapat nawang patuloy silang tumingala sa inyo na may pagtawag at pagtitiwala na may pananampalataya. Nagawin nila ito, naluwalhati nila ang iyong pangalan. Samahan mo ang dalawang ito, Panginoon, sa kanilang lakbayin ng ministeryo dito sa lupa. Kayo ang nagkaloob, kayo ang nagbigay sa iglesia, kayo rin po ang magkakaroon at magbibigay ng kakayanan sa kanila na gawin nila mga bagay na kung saan mo sila tinawag. Ama, tulungan mo sila sa mga responsibilidad na aming napakinggan. Hindi madali, mahirap, Panginoon. Subalit sa sarili namin kaisipan, napakahirap. Subalit kayo magkakaroon sa kanila ng karunungan. O Banal na Espiritu, hindi silang gabayan sa bawat hakbang ng kanilang mga paa. Sa bawat pag-iisip at pagsasaklano ng iglesia na tinagtag mo rito sa lupa. Hindi silang samahan, Panginoon, naway patuloy na walatin ang iyong pangalan. Naway bigyan mo sila ng karunungan, lumago pa, Panginoon, at magkaroon ng kalakasan ng bawat isa na sa magitan nila, makita nawa nila ng kanilang mga mata ang pangailangan ng iglesia ito. Malaking tulong, Panginoon, sa iyong lingkod ang merong katuwang sa gawain at ministeryo ng katiwala sa amin. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Kayo ang magpala, Panginoon, sa kanilang buhay. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, naway mahayag ang katotohanan ng nagalaka at natuwa sa mga ginawa nila, Panginoon. Dahil kay Yesu Kristo na aming Panginoon. Maraming pong salamat. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang saksi ang mga iglesia ngayon sa sandaling ito, ikaw, Brother John at Brother Bubong, kayo ay tinatalaga namin ng inyong elder na kayo ngayon ay mga lingkod diakono sa iglesia ito. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapatid ng iglesia ito. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Agapin natin ating Congrats, inaanak. batiin. Picture naman, picture. Picture tayo. Closing prayer mo lang. Okay. Aking maraming ang wakas ng ating gawain at ilang pagsaksi doon sa ordination ng ating dalawang diakono sa Iglesia ito. Panginoon, papasalamat po kami sa umagang ito sa inyong salita, hindi lang sa diakono, sa elders, kundi sa buong kongregasyon. Narinig po namin, Lord, ang mensahe ng iyong salita dahil po sa aming pananampasalatan. Narinig namin ang 4 na payo, Panginoon, ng iyong lingkod na galing din sa Biblia ang ipinangaral.
ng payo, Panginoon, sa mga anak ng deacon o elder, ng payo sa mga asawa ng diakono, maging mga miyembro, Panginoon, sa bawat sasami, ng payo sa kongregasyon, at ng payo sa elder sa iglesia nito. Tunay namin pong pinapasalamatan ng iyong salita na pinangaral sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga salitang iyon ay itinago sa aming puso at amin itong isagawa, ipamuhay at i-apply sa magitan ng pagmamahal namin sa bawat itinalagang leader, deacon at elder sa lugar na ito. Higit sa lahat ng pagmamahal namin bilang magkakapatid kay Kristo. Sa mensahe ngayong umaga na pinagdalo mo sa amin, dalangin namin, at ganoon din, Lord, sa dalawang pinalagang aming diakono, si Brother Junjun at si Bubong, pagmat wala siya, Panginoon, aming dalangin, Lord, na nawa ito po ay simula ng kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang buong iglesia na kami po ay sumuporta bilang yung mga itinalagang lingkod. Ito'y sa kapakanan ng ikabubuti ng iglesia, Panginoon. Tulungan mo kami na maging supportive kami, Panginoon. Makita namin ay pag-ibig sa iyo, Panginoon, sa magitan ng pagsuporta namin sa kanila. At higit sa lahat sa ikabubuti ng buong iglesia. Maraming salamat po sa umaga nito sa namin. Pinagpapasalamat ang lahat ng bagay nito, ang mensahe, Panginoon. At ganoon, Lord, ang pinapasalamatan sa tanghali ito, aming fellowship. Pagpalain mo kami, Panginoon, bigyan mo kayo ng magandang fellowship. Pagpalain mo mga biyaya, mga pagkain naming tatanggapin. Ito'y mula sa iyo, Panginoon, kaya aming ito pinapasalamatan. At pinupuri ka namin, Panginoon, sa tanghali ito, sa katapusan ng gawain at pagtatalaga sa dalawang diakon. Ito pong aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Picture. Malakas mag-amin yung mga bata. Picture na to. Picture tayo. Ito si ano. Yun, tawag yun. Okay na yan, tuloy-tuloy ko pag picture. Hindi, patay mo ng video.